pagpasok niya sa Marawi na kailangan na magkumbong ako. Kailangan na magabaya ako. Kailangan na magsuot ako ng maayos kasi nakakahiya naman doon. Pero pagdating sa pragatan na open, la hawla wala quwwata illa billah, kawalan ng ikhlas. Hindi gagawa ng kabutihan yung tao unless mayroong makasaksi na tao para siya mapuri, para siya maging aktor, maging bida sa pananaw ng mga tao. Kawalan ng ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating sa masjid, dahil sa wala pang tao, hindi siya nagsunna. Pero nung dumating na yung mga tao, nagsunna siya. Dahil sa mayroon ng tao, mayroon na nakakita sa kanya na siya ay nagsasala. Pakitang tao, kawalan ng ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang ang pagod ng mga taong ganito ang kanilang intensyon. Magbanggit tayo ng mangilan-ilan sa mga palatandaan ng ikhlas. Dalisay na intensyon para kay Allah. Awalan ay yastawiya amaluka fis sirri wal alaniyati wal batini wal zahir. Ang maging parihas yung pagsamba mo sa punto na mayroong nakakakita sa iyo at sa punto na walang nakakakita sa iyo. Kasama yan sa alamat, palatandaan ng ikhlas. Ang magkapareho yung pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa sitwasyon ng hayagan at sa sitwasyon na sikrito. May nakakakita man sa iyo o walang nakakakita sa iyo, kung papaano yung pagsasala mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yun magbabago. Kung nagsasala ka man ng sunnah dito sa masjid, mayroong nakakakita sa iyo dito sa masjid, magsasala ka ng sunnah, aayusin mo yung mga fi'al, mga aksyon sa loob ng sala. Paghuhusayan mo yung pagsamba kay Allah, pagsasala kay Allah. Ngayon, kung ang pagsamba mo na yaon, ganon pa rin sa punto na kahit walang nakakakita sa iyo, ay hinuhusayan mo pa rin ang iyong sala para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Palatandaan na ikhlas ka sa iyong pagsasala para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, kung ang sitwasyon ng tao, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, napakabilis ng kanyang pagsasala, hindi niya hinuhusayan, hindi malumana yung pagsasala niya kasi walang nakakakita sa kanya. Ngayon, pag nasa punto na mayroong nakakakita sa kanya, hinuhusayan niya yung kanyang pagsasala dahil mayroong nakakakita sa kanya. Pakitang tao, palatandaan ito ng kawalan ng ikhlas, kadalisayan ng intensyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong mga tao na nag-iiba. Nag-iiba yung kulay kapag mayroong nakakakita sa kanya. Kapag mayroong nakakakita sa kanya, umiiwas siya sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, nagtipon-tipon kayo, halimbawa lang ito, nagtipon-tipon kayo, mayroong nakakakita sa iyo, mayroong dumaan na magandang chicks, na puti-puti legs, maputi bakrang, dumaan. Ngayon, hindi mo tiningnan ang fitna na ito, hindi mo tiningnan ang bagay na ito. Ang dahilan kung bakit hindi mo tiningnan ay dahil siya mayroong nakakakita sa iyo. Palatandaan ng kawalan ng ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, kung walang nakakakita sa iyo, kayang-kaya mong tingnan. Ini para katakaw na matang ka. Wala din nakakakita sa akin. Palatandaan ito ng kawalan ng ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-iwas sa kasalanan, mga kapatid,
Merong mang nakakakita sa iyo, walang nakakakita sa iyo, iiwasan mo ang pagkakasala sapagkat ikhlas ka dapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din sa pagsamba kay Allah. Ang pagsasagawa mo ng pagsamba kay Allah, merong mang nakakakita sa iyo, walang nakakakita sa iyo, gagawin mo ang pagsambang ito. Aayusin mo ang pagsambang ito kasi ikhlas ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalisay ang iyong intensyon sa pagsasagawa mo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong mga kababaihan na kapag nasa lugar, halimbawa nasa Mindanao, nasa Marawi halimbawa, siya ay nagsusuot ng hijab, nag-aabaya, pero pagdating sa peragatan, pagdating sa mga lugar na hindi ka Musliman, la hawla wala quwwata illa billah, sumabay na rin siya sa mga taong naghuhubad. Mayroong mga taong ganito mga kapatid. So palatandaan na kawalan ng ikhlas kay Allah. Dahil kung ikhlas ang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit saan pa man siya mapadpad na lugar, dahil sa ang kaniyang pagtakip sa kanyang aura, sa kanyang katawan ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit saan pa man siya mapadpad, mapaka-Musliman man o hindi ka-Musliman na lugar, kanyang tatakpan ang kanyang aura dahil ang kanyang sinasamba ay si Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ang mga tao. Pero kung ang sasambahin ng tao, kung ang kanyang hahangarin ay kaluguran ng mga tao, yung sinasabi ng mga tao, pagpasok niya sa Marawi na kailangan na magkumbong ako. Kailangan na magabaya ako. Kailangan na magsuot ako ng maayos kasi nakakahiya naman doon. Pero pagdating sa peragatan na open, la hawla wala quwwata illa billah, kawalan ng ikhlas. Ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, ay tanging para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong bibigyan ng parte ang mga tao. Para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nalugod man sa iyo ang mga tao o hindi, basta't ang iyong pagsamba ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang magpapapasok sa iyo sa paraiso ay ang nagmamay-ari nito na si Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ang mga tao. Pangalawang nabanggit ng mga ulama, na palatandaan ng ikhlas, dalisay na intensyon sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinuri ka man ng mga tao o hindi ka pinuri ng mga tao, parihas lang sa iyo. Ikhlas ka pa rin, mahusay ka pa rin sa iyong pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang tao na hindi ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagpuriin siya ng mga tao, siya ay gagawa. Pero pag hindi siya puriin ng mga tao, hindi siya gagawa. Hindi siya kikilos. Pagpuriin siya ng mga tao, matutuwa siya. Pero pag hindi siya puriin ng mga tao, iiwanan niya ang mabuting gawain. Kung puriin siya ng tao, siya ay magsasadaka. Pero kung hindi siya puriin ng mga tao, kung hindi siya pasalamatan ng mga tao, iiwanan niya yung pagsasadaka. Hindi marunong magpasalamat. Hindi na rin kita pagsasadakahan sa susunod. Ang totoong ikhlas ay ang magbigay ka ng kawang gawa nang wala kang hinihintay na resulta mula sa mga tao. Ang tanging hinihintay mo, inaasam mo, ay ang kaluguran sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo hihintayin na dapat magpasalamat ang taong ito. Kung nagpasalamat man, alhamdulillah. Kung hindi siya nagpasalamat, hindi magbabago ang iyong intensyon para kay Allah dahil ikaw ay nagsadaka para kay Allah at hindi para pasalamatan, hindi para puriin ng mga tao. Naway gabayan tayo ni Allah. Naway gabayan tayo ni Allah. Mayroong mga tao na humihinto sa pagsasala dahil lang sa mayroong siya mga masasamang naririnig sa mga tao. Naririnig niya sa mga tao, nagsala lang yung taong yan para ganito. Nanlilibak. Ngayon, pag narinig niya ito, masaktan siya kung hindi siya mukhlis. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, iiwanan niya yung pagsasala. Tunay ni. Kabinasa ang taong binibisay. Pagkarata binibisay. Ano to? Magsasala ko?
Ako pa yung kukutsayon ng mga tao. Kung gano'n ay hindi na lang ako magsasala. Ganito ang mga taong wala sa kanila yung totoong intensyon na dalisay para kay Allah. Pero yung tao na nasa kanya yung tulabos, totoong dalisay na intensyon kay Allah subhanahu wa ta'ala, natuwa man ang mga tao, pinuri man siya ng mga tao, o kaya pinagsalitan siya ng mga tao ng hindi mabubuti, hindi magbabago sapagkat ang kaniyang pagsamba, ang kaniyang sinasamba ay si Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ang mga tao. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga palatandaan ng pagiging ikhlas, dalisay ng intensyon ng tao sa kaniyang pagsamba, ay ang gumawa siya ng pagsamba, mayroon mang nakakakita sa kanya o hindi, mayroon mang makasaksi sa kanyang pagsamba o hindi, magbibigay siya ng sadaka kahit na walang nakasaksi dito. Pero yung hindi mukhlis, maghihintay pa siya na kailangan mayroong makakita sa sadaka ko na ito. Sayang naman, hindi masaksihan ng mga tao, hindi ako magiging bida sa mga tao. La ilaha illallah. Hindi gagawa ng kabutihan yung tao unless mayroong makasaksi na tao para siya mapuri, para siya maging aktor, maging bida sa pananaw ng mga tao. Kawalan ng ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating sa masjid, dahil sa wala pang tao, hindi siya nagsunna. Pero nung dumating na yung mga tao, nagsunna siya. Dahil sa mayroon ng tao, mayroon nang nakakita sa kanya na siya ay nagsasala. Pakitang tao, kawalan ng ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang ang pagod ng mga taong ganito ang kanilang intensyon. Wa na'udhu billahi min dhalik. Mga tao na kung hindi mapuri sa kanilang mabuting gawain, hindi sila magpapatuloy sa kanilang mabuting gawain. Kung hindi sila maging bida sa mabuting gawain, ay hindi nila ipagpapatuloy ang mabuting gawain. Kung hindi sila ang bida sa mabuting gawain, hindi nila ma-appreciate ang mabuting gawain. Halimbawa, ang taong dalisay ang kaniyang intensyon sa pagpapalaganap ng Islam. Ang kaniyang hangarin objective ay ang may palaganap ang mensahe ng Islam. Dalisay ang kanyang intensyon dito. Kapag siya ay nakakakita ng mga ulama, mga duat, mga taong matitiyaga sa kanilang pagpapalaganap sa Islam, sila ay nakakaramdam ng katuwaan. Bakit sila nakakadama ng katuwaan? Kasi mayroong mga taong gumagawa ng gawain na ito pagpapalaganap sa mensahe ng Islam. Ang taong mayroong pananampalataya kay Allah na mayroon siyang concern sa pagpapalaganap sa relihiyong ito, mga kapatid. Mayroon siyang concern na lumaganap ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ibabaw ng lupang ito. Kapag mayroon siya nakikita mga taong matitiyagang tumatahak sa landas ng da'wa, landas ng pagbabahagi sa mensahe ng Islam, sila ay natutuwa. Kasi concern siya sa Islam, pagpapalaganap sa Islam. Pero, ang tao na hindi mabuti ang kaniyang hangarin, mayroong something interest sa kaniyang hangarin, wa na'udhu billahi min dhalik. Halimbawa, gusto ng pabida. Kung hindi siya magiging bida sa gawain, hindi siya gagawa. Kung hindi siya magiging aktor, hindi siya magiging bida sa mabuting gawain, hindi siya tutulong sa gawain na ito. Kung hindi siya ang bida sa gawain, hindi niya ma-appreciate ang gawain na ito. Kapag mayroon siya nakikita na mga aktibo sa da'wa na nagiging mabuting resulta sa kanilang da'wa, hindi nila ito na-appreciate. Bakit? Kasi hindi sila ang biday. Wa na'udhu billahi min dhalik.
kahit na hindi tayo ang pinagmula ng mabuting gawain, mga kapatid, dapat ma-appreciate natin ang mabuting gawain. Nagmula man ito sa atin o kaya hindi nagmumula sa atin, dapat ma-appreciate natin ang gawain. Kung mayroong mang mabuting gawain, halimbawa dito sa ating community, mayroong mainam, mabuting gawain, dapat ma-appreciate natin yun. Kahit hindi tayo ang nangunguna doon, hindi tayo ang pinuno doon, dapat ma-appreciate natin ito, mga kapatid. Hindi yung ma-appreciate lang natin, tutulong lang tayo sa mabuting gawain kung tayo ang nangunguna, kung tayo ang bida doon. Wa na'udhu billahi min dhalik. Pag-ingatan natin ang ating mga intensyon, mga kapatid. Gaya ng sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para makita niya, para subukin niya kayo kung sino ang may pinakamainam, pinakatamang pagsamba gawain. Hindi kung sino ang may pinakamaraming gawain. Merong mga tao na napakaraming naitulong, napakaraming gawain, napakaraming naitulong sa mga tao, pero sa kabilang buhay, ni isang gawain walang tinanggap si Allah. Bakit? Kasi ang kanyang intensyon sa pagtulong sa mga tao ay para siya ay maging bida, para siya ay puriin ng mga tao at hindi ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ingatan po natin ito, mga kapatid. Pagdating sa kabutihan, kahit hindi tayo kasali, ma-appreciate natin dapat yung kasi kabutihan yun eh. Nakakakita tayo ng mga nagmumuslim sa social media. Masya Allah, dapat makaramdam tayo ng kasiyahan kahit hindi sa pamamagitan natin sila nagsyahada. Hindi sa pamamagitan natin sila nagmuslim. Kahit hindi sa kamay natin sila nagmuslim, kahit sa ibang kamay sila nagmuslim, dapat ma-appreciate natin yun. Magpasalamat tayo kasi nakikita natin na lumalaganap ang relihiyong Islam. Kabilang yan sa kadalisayan ng intensyon sa larangan ng pagdadawa. Pero kung ang tao, masisiyahan lang siya, kung sa pamamagitan niya, nagmuslim yung tao, kung sa pamamagitan lang niya, nakilala yung gawain, doon lamang siya masisiyahan. Pero kung sa iba, sa pamamagitan ng iba, hindi siya masisiyahan, hindi niya ma-appreciate. Wa na'udhu billahi min dhalik, may problema ka, aking kapatid. Kung mag-success man yung da'wa sa ibang mga tao, at least kasama tayo doon, mga kapatid. Kasi mga Muslim tayo, Islam, kung ano ang kanilang pinapalaganap, yun din ang pinapalaganap natin, mga kapatid. Hindi tayo pabidahan, mga kapatid, sa Islam. Hindi tayo pabidahan. Kaya, lagi nating i-check, lagi nating itama ang ating intensyon sa lahat ng mga gawain na ating ginagawa. Kahit ni katiting man lang, mga kapatid, na gawain, i-check natin. Yun ang pahalagahan natin. Yun ang pahalagahan natin, hindi ang pagpaparami na wala doon ng dalisay na intensyon.